Hi everyone! So this is your performative productive person or Tito. So it's been a while since I've recorded a video and ngayon meron akong mission. Makahanap ng monitor because I'll share you my work from home setup. So as you can see guys, meron ako ditong maliit at simpleng setup for my work from home. So makikita nyo ito yung aking stand and dito ko nilalagay usually yung aking work PC. And medyo malaki naman yung monitor ng PC ko kaso nga lang parang nakukulangan ako. Kaya naman recently I realized na kailangan ko ng extended monitor. Ito ko ilalagay yung aking work PC pero pag binuksan mo kasi yung PC medyo mahaba siya, so naisip ko na ilagay yung extended monitor vertically, which means yung setup is nasa baba yung PC ko tapos nasa may taas naman yung extended monitor. So samahan niyo ako today. Pupunta tayo sa mga second-hand shop kasi mas mura doon. At meron pa akong GC na may expire na sa 30 April 25th ngayon. So meron na lang 5 days yung gift certificates ko. So might as well use it. Sayang naman, di ba? So samahan niyo ako today. Bye! So ito ang ating first stop. This store is called Gio. So medyo marami ito sa Japan. At ito yung una kong monitor na nakita. The size is good and the price is also within the budget. So ito yung pinakauna kong kino-consider. Plus, ang ganda pa ng likod niyan. May white accent. Kaya naman nagustuhan ko agad. So ayun. Nakita tayo sa loob ng isang monitor. And ayun actually yung top choice ko so far sa mga monitor. And tingnan muna tayo sa iba. Baka may makita ako sa coupon kasi and sayang naman yung coupon ko. So this is our second stop, which is Book Off. So medyo sikat to sa Japan. Marami kayo makikita dito, a variety of choices. So ito yung una ko nakita, which is yung monitor na to. Nakalimutan ko ng brand to pero medyo mahal nga lang siya, 16,000. Lalo na to, 30,000. Pero medyo mahaba naman siya, 'di ba? So ito yung isa sa mga choices ko talaga, yung 11,000. So maganda rin yung brand niya, LG, pero pinag-iisipan ko pa and so far okay naman siya at may adjustan din ng height. So ito yung isa sa mga advantages niya compared dun sa una-una nating nakita. So isa to sa mga kino-consider ko talaga. And ayan, pero babalikan natin yan. Ito, gusto ko sana to kaso nga lang may bezel kasi siya and medyo hindi ako fan ng may bezel. So, we're off to our third stop. So, itong shop na to ay Book Off pa rin siya pero ibang store naman siya. So, this is a few stations away from dun sa station ko mismo. Pero sobrang lapit lang naman talaga. And ayan, I enjoyed the afternoon sun. Wow, maganda kasi yung sunlight today and I really liking kung gaano kaliwanag today. It's giving sunny summer vibe. And now we're here on the third store. So dito sa store na to, medyo hindi marami yung options niya for monitor. Pero may nakita ko dito isang medyo maliit na monitor compared dun sa mga nakita natin kanina. And so far okay naman siya at yung price, ito yung pinakamura sa lahat. So lalo pa pag ginamitan natin to ng coupon. Pero yun nga lang, not enough information about it. So I ended up not considering it as one of my options. And then I realized dito sa station na to, meron pa nga palang ilang mga electronic store. So might as well check it, diba? You know, baka may makita tayong maganda rin ang quality at maganda rin ang presyo. And let's keep our options open.
We are here. Kikoyasu. Ang Tagalog, medyo mura. So ayun, I went to the store. Kaso nga lang, sadly, wala silang options for monitor. Medyo more on phones and tablets itong store na to. So, lipat tayo sa isa pang store. Hindi ko na napakita kung paano ako nakapunta dito, pero magkalapit lang tong store na to, as in kabilang kanto lang. And sadly, dito sa isang store naman, iisa lang yung monitor and again, meron pang bezel. So, hindi ulit natin siya na-consider as one of our options. Okay. Nagmabilis ang water break lang. Sobrang init. So, diretso na ako sa pupuntahan. So ayan, at this point, dumaan muna ako sa isang electronic store na sikat dito, which is Yodobashi. And ayan, so makikita nyo yung mga presyo ng mga brand new monitor, medyo 37,000 sila, medyo out of budget times 3. So ayan, so since mag-aayos na rin naman tayo ng setup, naisip ko na rin bumili ng mousepad, yung malaki yung sakop yung buong table para, alam niyo yun, para maayos naman yung ating setup. Pero ayan, nati-check ako ng magandang size, magandang kulay. Kaso nga lang, bukod sa wala akong matripan na kulay, medyo mahal din sila. Medyo may presyo sila. So, ayan, naisip ko na lang tumingin ng mousepad. Kaso nga lang, medyo maliit naman. Sobrang liit ng mousepad. Kaya, ayan, buti na lang meron ako dito bandang nakita na desk mat. So, basically, it works like a mousepad din na malapad. So, sakop yung buong table natin. So, ayan, nakapili ako ng kulay. And of course, dahil nagmamalinis tayo, puti yung pinili ko. And guys, binayaran ko yan ha. Ayan, hindi ko yan basta isinupot lang. So at this point, dalawa na lang yung natitira sa pinagpipilian ko, LG and yung Dell. And chinek namin ng mga friends ko, kinompare namin sila online kung alin ba yung mas maganda. Pero apparently, sobrang parehas lang ng kanilang specs. So, I have decided na ang kunin na lang natin ay yung Dell. Yes. I think we will go for this one. This one. Oh. There you go, guys. Nakabili na tayo ng monitor pero hindi pa rin tapos kasi bibili pa tayo ng pang setup natin dito. Pero iuwi ko muna to kasi medyo hassle siya dalhin. So, mamaya na lang ulit. Adventure. I'm finally back in my room at sobrang nakakapagod. Ay, grabe. Ang nagwagi po ay yung Dell. Yung Dell po ang ating nakuha na monitor, yung kulay white. Yung nakuha natin sa unang store. So ngayon, hindi pa tayo tapos. Part 1 parang yun ang ating adventure. Kasi, for ang ating sunod na gagawin naman ay bibili tayo ng HDMI cables. Kasi hindi natin magagamit yung monitor pag wala tayong HDMI cable. And, check ko rin yung laptop kung anong port na pwedeng gamitin. Kasi ito, as far as I know, yung HDMI na maliit, yung parang USB. Yung parang flash drive lang. So, yun. Babalik pa tayo. And now we're back dito tayo sa Book of Magtitingin. So hindi man monitor yung nabili natin dito, at least makakabili tayo ng kable. Ay, may una ako nakitang kable dito na yung kailangan natin kasi medyo mahal. So I think medyo high quality siguro itong cable na to. Pero dito tayo sa kung saan halo-halo ang tambak. Ayan, mas adventure ang ang paghahanap dito. Yung iba ditong cables hindi ko na alam kung para saan ba, pero since alam naman na natin kung ano yung type ng mga heads na kailangan natin, magkalikal ka lang, like patience is a virtue. Talaga nga naman magagamit mo ang pagiging mangangalakal dito. So dito tayo sa ating second box. Ayan, so may parang nakita ko na yung, ayan, may nakita na tayo unang HDMI to HDMI. So kailangan pa natin ng isa since dalawang monitor or dalawang PC nga yung paggagamitan natin ng monitor. So ayan, may nakita pa akong isa. So tinabi ko para i-check ko kung meron pang iba. And since wala na, ayan, successful ang ating pangangalakal. And since ang plano natin ay medyo itaas ang monitor, kailangan natin bumili ng patungan ng monitor. So, pinagpipilian ko kung itong wood or itong nakita natin na kitchen rack. But then, I decided na itong kitchen rack na lang since medyo metallic siya. I think mas magiging matibay ito at mas magiging bagay dun sa setup natin kasi kulay puti din siya. Ayan. Ayan, dahil dyan, add to cart ka sa akin. Hi guys, I'm back. At nandito na ako sa bahay.
Ngayon, tingnan nyo kung gaano kagulo to. Ayan, di ba? Sobrang gulo. Nabili na natin ang mga kailangan natin bilhin. Nabili na natin yung monitor. Nabili na natin yung mga dapat nating ilagay. Samahan nyo kong ayusin ang aking lamesa at para maiayos na natin yung mai-set up na natin yung monitor natin bago. And lalagay ko muna kayo dito. So ayan na nga, nagsimula na nga tayong ayusin ang ating lamesa. So I started with the desk mat and then nilagay ko na rin yung patungan na nabili natin plus yung table. Tapos tinatry kong i-layout yung aking laptops kasi medyo malaki nga siya at sadly hindi nagtagumpay yung ating original plan na patayo yung layout ng extended monitor. So ayan, sinusubukan kong ilagay kung papaano and ayun, tinanggap ko na lang ang katotohanan na hindi nga magtatagumpay. Pero nakahanap ako ng paraan kung saan ginawa ko na lang horizontal. So balik tayo dun sa usual setup. Nasa gitna extended monitor, tapos nasa right yung aking personal PC at tapos nasa left naman yung aking work PC. So through this, madali ko masaswitch yung personal at yung aking work PC. So ayan. Ayan, so thank you sa pagsama. Grabe, 6 hours or more ang inabot ng pag-shopping at ng pag-aasikaso ko nito. And so far, I'm happy with the results. So, thank you for joining me. Thank you for joining me with this. So, sana i-edit ko na to agad-agad para meron akong upload.